by means of public transportation. Ang mabagal na pag-usad ng napakaraming sasakyan ay parusa sa maraming mamamayan. Malinaw na nauubos ang oras sa mahabang paghihintay na makarating sa paroroonan. Ayon nga sa isang opisyal ng gobyerno, umaabot di umano sa 2.4 bilyong potensyal na kita ang nasasayang bawat araw sa buong Pilipinas dahil sa traffic. Para sa ordinaryong mamamayan, ito ay madali namang maintindihan. Ilang beses na ba siyang nakalpasan ng sahod dahil sa kanyang pagiging huli sa trabaho? Pero higit pa sa pera, hindi ba't mahalaga rin suriin ang mga naunsyaming oportunidad? Ilang estudyante kaya ang napagalitan ng profesor dahil napilitang umabsent sa klase? Ilang individual kaya ang hindi nakarating sa takdang oras ng interview para sa inaplayang trabaho? Traffic is one of the biggest problems of the Philippines, has not yet solved. Number coding, U-turn slots, yellow lane, motorcycle lane. Ilan lamang ito sa ipinapatupad ng MMDA para maibsan ang matinding trapiko sa Metro Manila. Pero bakit tila hindi pa rin nasusolusyonan ang bumper-to-bumper traffic? Sa bus segregation, ABNC, pag-strengthen ng yellow lane. You can even recall, pati EDSA, pinabless ko yan. Marami-rami na rin siguro. Pero nakakalimutan nga yung iba. Binaybay namin ang EDSA. Kitang-kita kung saan nagmumula ang traffic. Hindi sinusunod ang itinalagang bus stops. Nagbababa at kumukuha sila ng pasahero kahit wala sa bus stop. Ang ilang pasahero naman sa gitna ng kalsada nag-aabang ng masasakyan. Para sa bus driver na si Francis, problema ang maraming traffic scheme gaya ng yellow lane. Pagkakataon din po ba na kayo ay lumabas din ng yellow lane? Totoo po yan. Katulad po nito ngayon. Wala ako sa yellow lane po. Yung yellow lane para naka-provide po yan para sa buses po yan. Di po ba? Maliwanag po yan. Ayan, mga private cars tatanggalin dapat nila yan, hulihin. Pinag-aaralan ng MMDA ang iba pang traffic scheme gaya ng bus rerouting. Sa dinami-dami ng mga traffic scheme ayon sa MMDA, sa huli, lahat nakasalalay sa disiplina ng motorista at pasahero kung maging epektibo ang mga ito. Sabi ni Tolentino, kapag nasiraan lang ang isang sasakyan sa EDSA halimbawa, maaantala agad ng 1.5 oras ang mga motorista sa kalyeng ito. Doble naman ang delay kapag may banggaan. Pakiusap ng MMDA sa publiko, konting pasensya at pangunawa dahil ang mga traffic scheme ay para sa ikabubuti ng mga motorista. Isa sa mga remedyo para mabawasan ang mga bumabiyaheng sasakyan sa Metro Manila ay ang pagpapatupad na number coding. Pero tingin ng MMDA, hindi na umuubra ang kasalukuyang sistema. Mula 1.9 milyon noong 2010, nasa 2.3 milyon na raw ang mga bumabiyaheng sasakyan sa Metro Manila. Kaya naman ang balak ng ahensya, mula sa 2 numero kada araw, 4 na numero na ang pasok sa kada araw ng coding. Halimbawa, sa Lunes, kung kailan bawal bumiyahe ang mga sasakyan na may plaka nagtatapos sa 1 at 2, gagawin ng 1, 2, 3 at 4. Ang Martes na ngayon ay 3 at 4, magiging 5, 6, 7 at 8 na. Tuloy-tuloy at iikot ang mga numero hanggang araw ng Biyernes. Kaya lalabas na ang isang sasakyan, 2 araw na sa isang linggo hindi pwedeng bumiyahe sa Metro Manila. Meron na tayong preliminary studies na mas
luluwag talaga yan. 40% Yung reduction. reduction. Okay lang, mas maganda. Parang lumuwag ang kalsada. Mahirap. Dahil Oo, kasi kung konti lang konti na sasakyan mo, hindi balik yung marami. Kukulain pa sa araw-araw yan. Yung kikitaan namin, tapos dadagdagan pa ng coding. posibleng sa EDSA muna ito subukan. Pero gaya ng kasalukuyang coding scheme, magtatalaga naman ng window hours o oras na pwedeng bumiyahe ang mga naka-coding na sasakyan. Sa datos ng MMDA, aabot daw sa 2.4 billion pesos ang nawawala sa bansa kada araw dahil yan sa traffic na gaya nito. Ikukonsulta muna ng MMDA ang kanilang plano sa mga alkalde sa Metro Manila bago ito'y patupad. There is no doubt Metro Manila's perennial traffic problem can only get worse each day, considering that more people plus more cars equals more air pollution, with less roads and less long-term solutions. But for me, a major problem is caused by the general public, zero discipline, and zero cooperation. According to MMDA Chairman Francis Tolentino, the number of vehicles in Metro Manila alone is close to 2.3 million. But it's not far-fetched that the number could be even higher if we factor in colorum vehicles. Okay, no question about it. But for me, the only way forward is to develop an intelligent and efficient mass rapid transit system in order to lessen the number of vehicles on the street. Because it will encourage people to leave their cars and take public transport for lengthy distance. But unless and until we all cooperate and have discipline in our streets, and in the long run ultimately develop an effective mass transport system, this Metro Manila headache will never go away. As a matter of fact, it's already a giant migraine. Ganun ba man? Mas mabuti na patuloy na umahanap ng solusyon ang MMDA sa problema sa trapiko. Kaysa naman babayaan na lang na lumala ang problema sa trapiko sa mga pangunahing kalsada. Pero kung hanggang kailan matatapos at mawawala ang traffic, yun ang isang napakalaking tanong na walang kasiguradang sagot.